Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay nagtungo ang ating bida sa banquet na inihanda ni Mr. Duan, kung saan dito ay nakilala niya ang iba pa nitong mga kasamahan. At kung saan nga rin ay bigla ritong sumugod at nanggulo si Zhao Biao, na kung saan ay kinalaban ito ni na Mr. Lu, Mr. Chen, at Mr. Jin. Pero sa umpisa pa lang ng pagsugod nito, ay si Mr. Duan talaga ang pakay nito, at balak paslangin. Subalit hindi na ito hinayaan na lamang ng basta ng ating bida, na patuloy na manggulo, kaya naman ay kinalaban niya na rin ito. Kung saan nga ay hinawakan niya ito sa katawan at saka itinaas, sabay itinapon niya ito na para bang basura. Dahilan nga rin para manggawasak ang mga bagay na natamaan nito. Kung saan nga dahil sa lakas ng pagkakatapon sa kanya ng ating bida ay unti-unti na ring sumasakit ang ilang bahagi ng katawan nito. At tila nga ba parang hindi na nito malaman ang gagawin. Sabay sabi naman dito ng ating bida, na medyo maayos daw ang pagganti na ginagawa nitong si Zhao Biao kaya naman sa tingin niya ay kailangan pa niyang mas maging seryoso sa paglalaban nilang dalawa. At hayan na nga, nag-uumpisa na ang ating bida na mag-focus upang maipan ang buong lakas niya at ang kanyang the best skill para tuluyan na niyang matalo itong si Zhao Biao. Kung saan nga ay gumagamit na siya ng kanyang mga teknik tulad na lang nitong 9 Glorious Heavenly Dragons, kung saan ay makikita sa kanyang mga palad ang unti-unti nitong pag-epekto sa kanya, kasunod nga nito ay nakalikha ito ng parabang ipu-ipu dahil sa umiikot ito ng umiikot hanggang sa nagmimistulan na nga rin itong parang buhawi, kaya naman nga itong si Zhao Biao ay mariin na din lamang na napapatingin sa kanya, kasunod nga nun dahil siguro sa nakakaramdam na rin ng pagkabahala at takot itong si Zhao Biao ay bigla nga itong tumalikod sa ating bida at parabang gusto ng tumakas. Subalit dahil nga sa desidido na rin ang ating bida na ito ay kanyang matalo, ay lalo pa niyang pinalakas ang kanyang puwersa, kung saan nga ay gumamit na rin siya ng Flame Dragon Technique kung saan nga dahil sa nagsama-sama na ang naipon niyang malakas na puwersa, ay kaagad niya na rin itong ginamit para atakehin si Zhao Biao. Kung saan ay nabalot ito ng nagliliyab na apoy, na sanhi nga para unti-unti itong masunog, na para bang iniihaw na kung tutusin nga ay mas masahol pa ito sa nailechong baboy. Agay ay pagkasakit naman nga talaga, bakit naman kasi Zhao Biao, inantay mo pa talaga na patulan ka ni Lin Kay ayan tuloy na tuste ka. At maya-maya nga nang maalis na ang mga apoy na nakabalot sa katawan ni Zhao Biao, ay para na itong uling kung titingnan na pwede mo na ring igat o ngayon din. Kaya naman nga itong si Mr. Duan ay tila ba na shock sa kanyang natunghayan. Habang ang ating bida naman nga ay nakatingin lamang sa kanyang kamay dahil takang-taka rin siya kung paano niya nagawa ang mga ganong kalakas na teknik, kung saan nga sabi din ng ating bida na batay daw sa cultivation level niya ngayon ay dapat flame snake technique ang magagamit niya pero bakit nagkagayon daw na flame dragon ang biglang lumabas na teknik mula sa kanya. At maya-maya nga rin lang, ay bigla na lamang nagsiluhuran at yumuko sa kanya sina Mr. Duan, habang sabay-sabay ng mga itong sinasabi na napakahusay niya daw talaga at hindi kayang magapinino man kaya sana ay kanya daw tanggapin ang kanilang paggalang. Samantala, sa kabilang dako namang ito ay nakatingin lamang sa ating bida si Mr. Lu, habang iniisip na ang isang legendary expert raw ay kayang pumaslang ng tao mula sa 100 hakbang, at mukha nga raw na ito'y totoo. Sapagkat hindi niya inaakalang makikita niya ito ngayon kay Lin Kay, sabay sabi pa nga nitong si Mr. Luna, na-offend niya raw ng maraming beses ang ating bida, at pag nagkataon ay paniguradong lagot siya. Kaya naman nga naisipan rin nito na mabuti pa raw na umalis na siya ngayon habang kayapa niya at habang nakatalikod pa sa kanya si Lin Kay. Subalit ang pag-aakala ni Mr. Lu na siya ay makakatakas na ay isa lamang nga niyang akala, dahil bago pa lamang siya tuluyang makararating sa pintuan ay kaagad na rin siyang pinahinto ng ating bida. Sabay sabi ng ating bida, kung basta na lang daw ba aalis ng ganito si Mr. Lu. Kaya naman nga napatingin na lamang itong si Mr. Lu at dahil sa kaba at takot ay hindi na nga nito magawang maediretso kung ano ang isasagot nito sa ating bida. Pagkatapos ay mariin nga itong tinitigan ng masama ng ating bida, sabay kanyang sinabi na ang lakas daw ng loob ni Mr. Lu kanina para galitin siya ng walang dahilan, kaya naman ngayon daw ay pagbabayaran nito ang lahat. Kasunod nga nun, ay sinabi ng ating bida kay Mr. Duan na dapat daw ay alam na nito ang gagawin kay Mr. Lu, dahil sa ito nga ang nag-imbita rito. Nasinang-ayunan nga agad ni Mr. Duan sabay sabi pa nito na siya na daw ang baalang magbigay ng parusa kay Mr. Lu. Kaya't hinawakan na nga nitong si Mr. Duan ang espada niya sabay unti-unti siyang lumalapit kay Mr. Lu. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi daw big deal sa kanya kung na-offend daw siya ni Mr. Lu,
Subalit daw ay hindi na nito dapat ginalit pa at inagrabyado si Lin Kay. Sambit naman nga nitong si Mr. Lu na bakit hindi daw muna nila pag-usapang mabuti ni Mr. Duan ang tungkol sa bagay na iyon. At magsasalita pa nga sana ito subalit hindi na rin pinatagal pa ni Mr. Duan na paslangin na ito kaagad, habang ang ating bida naman nga ay nag-umpisa ng maglakad para makaalis na sa lugar na ito. At nang makabalik na nga ang ating bida sa Martial Arts Academy, ay bumungad agad sa kanya si Gia Doffa na bukod sa puro pasa na, may black eye pa. Kaya naman tinanong niya agad ito kung ano ba ang nangyari, habang siya ay wala. Tugon naman ni Gia Doffa na habang wala daw si Lin Kay, ang ilan sa mga kasamahan ni Zihaw ay pinupuntahan siya araw-araw para lamang insultuhin, kaya naman nakaramdam din daw siya ng galit at kulang na nga lang ay isumpa niya ang mga ito, subalit nung bumaba siya sa bundok ay hinarang siya ng mga ito pagkatapos ay binugbog pa ng binugbog. Sabay sabi nga ng ating bida kung wala parent daw ba kayang alam ang ibang mga kasamahan ni Zihaw, tungkol sa mga nangyari, kung saan nga ay napatanong sa kanya si Gia Doffa kung ano daw ba ang kanyang ibig sabihin. At pasupladong ang tugon ng ating bida na wala lang daw iyon, mabuti pa daw na magpahinga na lang ngayon din si Gia Doffa, sapagkat meron na siyang sariling plano, kaya siya na lang ang bahala. At makalipas nga ang ilan pang mga oras, ay makikitang nasa silid na niya ang ating bida, kung saan nga ay mariin niyang tinatitigan ang isang ginseng. Kung saan sabi niya, na sa katunayan daw ay nais niyang mag-refine ng body tempering pill, subalit dahil sa ang ginseng daw na ito, ay daang taon na ang tanda, ay mabuti pa raw na ang i-refine niya na lamang muna ay ang meroperjung pill. Kaya naman nga ay nag-umpisa na siyang mag-refine at kung ilang oras nga din ang kanyang iginugol rito hanggang sa matapos. At nang umaga ngang magkita silang dalawa ay ibinigay na niya ang pill kay Gia Doffa, at natutuwa ngang tanong ni Doffa, kung makakaya niya na daw bang maging martial artist once na inumin niya ang pill na ito. Na kung saan, tugon nga ng ating bida, na ang pill daw na ito ay magiging sanhi para muling isilang si Gia Doffa, subalit gayon pa man daw ay nakadepende pa rin sa tadhana, kung kapalaran talaga niyang maging isang martial artist or hindi. At kasunod nga nun ay, nagpasalamat nga ng labis itong si Doffa, sabay sabi rin nito na di niya raw makakalimutan ang kabaitan sa kanya ng ating bida. Sambit naman ni Lin Kay na tama na raw ang pagpapasalamat ni Gia Doffa, dahil hindi naman daw nito kailangan na maging magalang sa kanya ng sobra, at ang dapat daw nitong gawin ngayon ay ang inumin na ang pills at simulan na ang pagkukultivate. At sa mga sumunod ngang araw, isang umaga, ay makikitang naglalakad pababa ng hagdanan si Gia Doffa. Kung saan ay hinihintay pala siya rito ng mga kasamahan ni Zihaw. Kung saan ay pasigan niyang ang tinanong sa mga ito kung ano daw ba ang binabalak na naman nilang gawin sa kanya. Kung saan nga ay piyabang na sumagot si Red Hair Boy na di daw nila inaasahang mabilis mawawala ang mga pasa at black eye nitong si Gia Doffa, at mukha daw yatang kulang pa ito sa bagbog, dahil marami na naman daw ang pwedeng paglagyan ng mga pasa sa katawan nito. Kung saan nga ay sinabi ni Gia Doffa sa mga ito na isusumbong niya ang tatlong ito kay Lin Kay, dahil sa siya daw ay nakabalik na ulit dito sa academy, at kapag daw tinangka pa ulit ng mga ito na siya ay saktan, ay paniguradong lagot na talaga silang tatlo sa ating bida. Kung saan nga sabi ni Red Hair Boy na tanging si Doffa lamang daw ang tumuturing kay Lin Kay bilang isang treasure, subalit para daw naman sa kanila ay walang-wala lang si Lin Kay, na sinang-ayunan naman din nga agad ng isa pa nitong kasama, at dagdag pa nga rin nitong sabi na si Lin Kay daw ay natalo na at napaslang ni Zihaw kaya papaano daw na nakabalik na muli dito sa Martial Arts Academy si Lin Kay. At mariin ngang tinitigan ni Gia Doffa ang mga ito habang sinasabi niya ang katagang, "O ganun pala ha, humanda kayo sa kanya." Hanggang sa bigla nang ang nagpakita ang ating bida sa mga ito. Dahilan nga para manggagulat ang mga ito. Sabay sabi nga ni Red Hair Boy, na hindi parent daw pala natatalo ni Zihaw si Lin Kay. Sambit naman ng ating bida, na di niya daw akalaing magiging ganito kastupido itong si Red Hair Boy, dahil kung talagang natalo siya ni Zihaw ay di sana wala siya ngayon dito. Dagdag pang ang sabi ng ating bida sa mga ito, na ngayon daw ang buong Duan family ay sumuko ng lahat sa kanya, kaya mabuti pa raw na lumuhad at yumuko na rin ang tatlong ito sa kanya para magbigay galang. Subalit tinawanan nga lang siya ng tatlong ito, na mukha raw na, nabugbog ng sobra ni Zihaw itong si Lin Kay dahil kung ano-ano daw ang mga sinasabi niyang kasinungalingan, at ang lakas pa daw ng loob niyang mag-assume ng ganong bagay. Kung saan itong si Gia Doffa naman, ay kaagad na tinanong ang ating bida, kung totoo daw ba talaga ang kanyang mga sinabi, na kung siya na daw ba talaga ang leader ng Flying Eagles gang dahil sa napasuko na nga niya ang mga ito.
At medyo pasungit ngang sinabi ng ating bida, na si Duan Tiancho daw ay palagi nang sumusunod sa kanyang mga utos, kaya syempre natural lang daw na siya na ngayon ang in charge sa Flying Eagles gangs. Sabay bigla na nga lamang din silang sinigawan nitong si Red Hair Boy na tumahimik na daw sila. Pagkatapos nga ay dinuro-duro nito ang ating bida habang sinasabi na, ang lakas daw naman yata talaga ng loob ng ating bida na magsalita ng mga ganoong bagay, kaya humanda daw siya mamaya dahil bubugbugin siya nito ng walang humpay. Sabay sinabihan naman din nga agad si Red Hair Boy ng kanyang kasama, na hindi raw ganon kadali na makipaglaban kay Lin Kay, at tugon naman nga dito ni Red Hair Boy, na ano naman daw ang ikinakatakot nito, gayong tatlo naman sila, kaya maaatake daw naman at matatalo nila ng sabay-sabay si Lin Kay. At napatingin na nga lamang ang ating bida sa tatlong ito, dahil puro na naman plano at kay-abangan ang mga ito na parang abang si Zihaw. Hanggang sa may bigla na rin lamang ang dumating na isang kabayo. Kung saan ay si Haizi ang sakay nito. Na agad ngang tinawag nitong si Red Hair Boy habang ang isa naman ay agad itong binati. At kung saan nga ang mga ito ay hindi pinansin ni Haizi, at diri-diretso lamang itong lumapit kay Lin Kay. At kaagad na nagbigay galang sa ating bida. At pagkatapos ay tinanong niya nga rin agad ito kung ano daw ba ang ipinunta nito sa kanya. Habang ang tatlong ang ito ay takang-taka kung bakit ganito kung tretuhin ni Haizi ang ating bida. At itong si Haizi naman, habang nakayuko lamang ay iniabot na rin agad sa ating bida ang isang munting kahon na ipinadadala daw ni Mr. Duan sa kanya. At kung saan nga rin ay ipinakita na din muna ni Haizi kung ano nga ba ang nilalaman nito, at yun nga, isang susi pala ito na ipinabibigay ni Mr. Duan. At bahagyang ang nagulat ang ating bida ng kanyang makita ang susi, sabay tanong niya kay Haizi kung bakit daw ito ang ibinibigay sa kanya ni Mr. Duan. At masiglang ang sagot ni Haizi, na alam daw ni Mr. Duan na wala pa ring nakukuhang isang mansion ang ating bida sa Ling Prefecture, kaya naman daw ay bumili ito ng isa para sa kanya. At dagdag pang ang sabi ni Haizi, na ang mansion daw na iyon na para sa ating bida ay matatagpuan sa Lanho Villa at ito nga raw ang susi para sa kanyang bagong tahanan na sana daw ay tanggapin ng ating bida. Na kung saan nga, nang marinig ito ni Gia Doffa ay labis itong nagulat at hindi makapaniwalang naroroon sa Lanho Villa ang sinasabing mansion na para daw sa ating bida. Kaya naman nga agad ding napatingin dito kay Doffa ang ating bida sabay tanong niya rito kung ano daw bang problema. At tugon naman nga ni Gia Doffa na nagulat lang daw talaga siya, sapagkat ang Lanho Villa daw ay merong maganda at maayos na feng shui, at ito rin ang isa sa pinaka-prestigious home sa Ling City, kung saan nga ay dito rin naninirahan ang mga pinaka-powerful at maimpluwensyang pamilya. At maya-maya nga, matapos ang mga sinabi ni Gia Doffa ay tumingin nga si Haizi sa tatlong ito at sinabing iniligtas nga raw ng ating bida ang buhay ni Mr. Duan, kaya naman simula ngayon ay siya na ang baalang mamuno sa Flying Eagles Gang, at dagdag pa nga nitong sabi na magbigay daw ngayon din ng paggalang kay Lin Kay ang tatlong ito. Natila nga lalong ikinagulantang ng tatlo, at hindi nga nila malaman kung susunod ba sila sa utos ni Haizi. Subalit dahil nga sa mas nakatataas itong si Haizi sa kanila ay sinunod na rin nila ito, at sabay-sabay silang nagpakita ng paggalang sa ating bida. Habang siya naman nga ay may pagkaseryoso lang na nakatingin sa mga ito. Kung saan nga ay sinabihan siya ni Gia Doffa, na napaka-awesome daw talaga niya, dahil sa isa na siyang boss ngayon. At habang nakaluhod peren nga ang tatlong ito, ay sinabi ng ating bida na simula daw ngayon ay itong si Gia Doffa na ang tatawaging boss ng mga ito, na kung saan din daw ay pwede silang lumapit dito anumang oras. At agaran nga rin ang mga itong nagbigay galang sa kay Gia Doffa. Kung saan nga ay parang nahihiya pang tumingin itong si Doffa sa ating bida, dahil kahit kailan daw ay di pa niya nata-try maging pinuno. Sambit naman ng ating bida na okay lang daw naman yun, basta daw pag may ayaw sumunod kay Gia Doffa ay sabihin lang sa kanya. Sabay tanong nga rin ng ating bida dito kay Haizi kung ano daw ba ang parusa para sa mga paulit-ulit na nagsasalita ng masama laban sa boss na naaayon sa gang rules. At tugon nga ni Haizi, na ayon daw sa rules ng kanilang gang, ang sinumang susuway sa boss ng walang dahilan ay parurusahan sa pamamagitan ng 3 stabs and 6 holes. Dahilan nga para makaramdam ng takot ang tatlong ito dahil alam nilang may mga nagawa silang kasalanan sa ating bida at kay Gia Doffa. At iniutos na nga ng ating bida kay Haizi na ito na daw ang bahala at alam na naman niya kung anong dapat gawin sa may sala. Na agad ngang sinunod ni Haizi, kung saan ay kinuha na nito ang kanyang kutsilyo sa may loob ng kanyang damit. Kasunod ay nilapitan na nga nito ang tatlo,
Kung saan nga bago ang mga ito tuluyang parusahan ni Haizi ay nagmakaawa muna sila, subalit ayon nga sa rules batay sa kanilang mga ginawa ay dapat silang parusahan at magbayad ng kanilang kasalanan. At maya-maya nga matapos ang pagpaparusa, ay nagpasalamat nga ang ating bida kay Haizi para daw sa pagpunta nito at sa ipinadala ni Mr. Duan sa kanya. Pagkatapos nga ay niyaya na rin ng ating bida si Gia Doffa na bumalik na sa kani-kanilang silid. Matapos ang ilang araw, sa Martial Arts Academy ay makikitang nanggaroon nga ang ating bida at ang lahat ng mga examinees na tulad niya. Na kung saan nga sa kabilang dakong ito, ay makikita ang dalawang lalaki, na si Ye Qinling at Bai Yuxuan. At habang naglalakad nga ang mga ito ay nakasalubong nila ang ating bida. Kung saan nga rin ang dalawang ito ay agad na binati ng ibang mga examinees, samantalang ang ating bida naman ay walang ginawa, kundi stay quiet lang siya. Dahilan nga para mainas sa kanya itong si Ye Qinling. Sabay tinanong siya nito, kung alam daw ba talaga niya ang rules, na bilang isa pa lamang siyang outer court martial artist ay dapat marunong siyang gumalang sa mga tulad nilang seniors. At may pang-asar ngang sumagot ang ating bida, na hindi naman daw qualified ang mga ito para tumanggap ng kanyang paggalang. Nalalo ngang ikinagalit ng husto nitong si Qinling, sabay sabi rin nito na ang lakas daw ng loob ng ating bida para pagsalitaan sila ng ganito. At sambit nga ng ating bida, ano naman daw kung gayunman ang mga sinabi niya kanina, wala naman daw siyang pakialam sa mga ito kahit magalit pa sila sa kanya. Kung saan nga ay hindi na makagtimpi pa itong si Qinling dahil sa labis na galit sa ating bida, kaya naman nga akmang aatakehin na nito si Lin Kei. Subalit pinigilan din naman ito kaagad ni Bai Yuxuan at sinabihang kumalma lang daw ito. Kaya naman nga napatingin na lang rin dito itong si Qinling. Sabay pasiga nitong sinabihan ang ating bida, na wag daw siyang maging bastos at walang hiya kahit pa daw na nagawa niyang matalo si Yuan Chao at isa pa raw ay hindi nababagay ang isang tulad niya dito sa Martial Arts Academy. Kasunod nga nun, ay nagpatuloy na nga ulit ang mga ito sa paglalakad gayon din ang ating bida, kung saan ay mariin siyang tinitingnan ng masama ni Qinling. At nang makalayo na nga ang dalawang ito, ay sinabi ni Qinling kay Bai Yuxuan na napakabastos raw talaga ni Lin Kei dahil di siya marunong magbigay galang sa kanila kanina. Sabi naman ni Bai Yuxuan na wag na lamang daw masyadong intindihin ni Qinling si Lin Kei, dahil kung iisipin ay isa lamang daw naman siyang paloka sa isang malalim na balon, kung saan ay makikita rin niya ang kanyang hinahanap. At maya-maya nga, ay nagkausap muli itong si Gia Doffa at ang ating bida. Kung saan tanong nga ni Doffa, kung papaanong ang ating bida raw ay napa-trouble kanina sa dalawang lalaking iyon, tiyak daw na magiging sanhi ito ng malaking gulo. Tanong din naman ng ating bida kay Gia Doffa kung powerful daw nga ba ang dalawang iyon para hindi siya makipag-away sa mga ito. At sagot nga ni Gia Doffa na ang dalawang lalaking iyon nga ang best of the young disciples, kung saan si Bai Yuxuan ang direct disciple of Great Elder Li Qin, ang isa sa mga four elders, at kung saan rin ay sinasabing nalampasan nitong si Bai Yuxuan ang maraming mga instructors gamit lamang ang lakas nito, pagkatapos ay ito naman daw isa na si Qinling ay mukhang malapit na ring makapareho ang cultivation level ni Bai Yuxuan. At sabi nga ng ating bida na yun lang naman daw pala ang meron sa dalawang yon, kaya naman mukhang nakaka-excite raw na makita ang mga kayang gawin at patunayan ng mga ito. Sabay sabi rin nga agad ni Gia Doffa na alam daw niyang walang kinatatakutan ang ating bida, subalit ang Great Elder Li Qin daw ang siyang in charge sa internal assessment kaya baka hindi daw makabubuting makipag-away ang ating bida sa mga ito. At kung saan nga sa kabilang banda namang ito ay meron ding mga nag-uusap, at ayon nga sa isa ay meron nga daw isang outer court martial artist ang i-challenge si Ye Qinling ngayong araw. Na tinanong naman nga ng kausap nito kung sino naman daw ba kaya ang may lakas ng loob na gawin iyon. Makalipas ang 3 araw, ay merong dalawang lalaking nasa harapan ng silid ng ating bida, kung saan ang isa ay pasiga siyang tinatawag, sabay sinabihan rin siya na isang duwag at tinanong kung may lakas daw ba talaga siya ng loob para makipaglaban kay Qinling. Ngunit hindi lang muna nagsasalita ang ating bida, at nananatili lang siya sa loob. At sabi naman nga ng isa pang lalaki, ay kanina pa daw nila sinasabihan ng kung ano-ano ang ating bida, pero bakit daw hindi man lang siya nagsasalita, kaya mukha daw yatang isa talaga siyang duwag, at may pang-asar pa nga din itong sabi na bakit hindi na lang daw Lin Coward ang itawag sa kanya, na tinuwanan rin naman agad ng isa nitong kasama,
Sabay sabi pa nga rin ng mga ito na wag daw maging masyadong arrogante ang ating bida, kung wala naman talaga siyang lakas ng loob, mabuti pa raw ay yumuko na lang siya ng 1,000 beses, dahil baka daw hayaan pa siya ni Chinling na mabuhay. Hanggang sa bigla na nga lang winasak ng ating bida ang pintuan ng kanyang silid, dahilan nga para mapatalsik ito kasabay ang dalawang hanggal na lalaking ito na kung ano-ano ang pinagtatatalak tungkol sa kanya. At yun nga, sakit lang ng katawan ang natamo ng dalawang ito. Sabay sinabihan pa nga ng ating bida ang mga ito, na para daw sa kaalaman ng dalawang ito, ay masama daw ang mang-istorbo ng natutulog. Nalabis ngang ikinainis ng mga ito at mukhang gusto na namang magtapang-tapangan gayong dumudugo na nga ang mga bibig nila. Sabay may ipinakita nga ang isang ito, na kung saan ay hinahamon raw ang ating bida ni Ye Chinling sa isang battle, sabay dagdag pa nitong sabi na kunin daw ito ng ating bida kung pumapayag siyang labanan si Ye Chinling. At sagot nga ng ating bida, na kukunin niya nga daw ito, dahil gusto niya nga ding malaman kung anong kakayahan nga ba talaga na meron ang Chinling na iyon. At dito nga sa may kabilang dakong ito, ay makikitang meron na namang nagchichismisan tungkol sa ating bida at kay Ye Chinling, dahil sa nababaliw na nga daw yata ang ating bida sapagkat makikipaglaban ang tulad niyang outer court martial artist sa isang inner court martial artist. At sa kabilang banda namang ito, ay makikita si Yu Xiaojing, kung saan sinasabi nito na talaga nga raw may angking lakas ang ating bida, dahil sa nagawa niyang matalo ang advanced martial artist na si Yuan Chao, kung saan nga rin itong si Chinling ay wala namang laban kay Yuan Chao. Kaya naman dagdag pang sabi nitong si Xiaojing na paniguradong matatalo lang din ulit ng ating bida si Chinling. At maya-maya nga, ay muling nagpatuloy sa paglalakad itong si Xiaojing kung saan ay nakasalubong nga niya si Bai Yuxuan. Na agad rin namang tumingin sa kanya, at tinawag ang kanyang pangalan. Kaya naman nga napatingin na lang din si Xiaojing dito kay Bai Yuxuan sabay yumoko siya at nagpakita ng paggalang. Sambit naman ni Bai Yuxuan, na di na daw kailangan pang yumuko sa kanya ni Xiaojing, at isa pa ay sobra niya daw itong namiss simula nung maghiwalay sila. Aba teka, mukhang may namagitan sa kanilang dalawa dati ano nga kaya? At dagdag pang ang sabi nitong si Bai Yuxuan na natutuwa daw siya, dahil di niya akalaing magkikita silang muli ni Xiaojing. Sabay hinawakan nga nito ang kamay ni Yu Xiaojing at tinanong kung namiss din daw ba siya nito. Kaya't napatingin na nga lamang ng may pagkaseryoso si Xiaojing, sabay inialis ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Bai Yuxuan, pagkatapos ay kanyang sinabi na ang pagpapractice lang daw niya ang kanyang pinagtutuunan ng pansin at hindi ang pag-iisip kung kani-kanino. Sabay tinalikuran na nga rin niya si Bai Yuxuan, at iniwanan. Habang si Bai Yuxuan nga ay wala nang nasabi pa, agay-agay, para siyang binasted agad kahit di pa man lang siya nanliligaw. Buti nga sa'yo Bai Yuxuan, ikaw kasi may pahawak-hawak ka pa, yan tuloy tinalikuran ka lang at iniwan, hahaha it really hurts diba? At makalipas nga ang ilang oras, dito sa may arena, ay makikitang nagtitipon-tipon na nga sila para sa battle ni Chinling at ng ating bida na gaganapin na ngayon. Kung saan nga ay may pagkaseryoso lamang na nagtitinginan ang ating bida pati na rin si Chinling. At maya-maya nga ay nagsalita na rin itong si Mr. Liu, at ayon nga rito ang private fights daw ay ipinagbabawal dito sa kanilang academy, at itong battle ring na kinatatayuan nila ngayon ay talagang ginawa para maayos ang mga pagtatalo. Sabi pa nito na ang battle ring na ito ay isa ring test, kung saan ang mananalo ay makatatanggap ng maraming puntos at ang matatalo naman ay babawasan ng puntos na kapareho ng makukuhang puntos ng nanalo. Dagdag pa nga rin itong sabi, na ang puntos daw nilang makukuha ay isang important indicator of qualifying, kaya sana naman daw ay isipin nila iyong mabuti at paghusayan ang laban na ito. Kung saan nga dito naman ay makikitang nagpupustahan na ang mga kalalakihang ito, at 1 hanggang 10 tail lang daw ang maaaring ipusta. At kung saan nga rin ay kay Ye Chinling daw ang pusta ng mga ito, kaya naman nga maraming nalikom na pera itong si Manong. Hanggang sa nakipusta na rin si Gia Doffa, at siya lang ang nag-iisang pumusta sa ating bida. Kaya naman napasabi na lang ang iba pang pumusta, na stupido daw si Gia Doffa dahil mag-isa lang siyang pumusta kay Lin Kay, gayong matatalo lamang daw naman ito. At kung saan nga, ay hayan na at pumorma na nga itong si Ye Chinling, habang chini-cheer up naman ito ng mga pumusta at kumakampi sa kanya. Samantalang ang ating bida naman ay wala ng porma-porma pa, kundi agad na lamang niyang hinamon itong si Ye Chinling na lumapit na daw sa kanya. Kaya naman nga parang nakaramdam ng lalong pagkasura si Chinling.
Tapos dagdag pang ang pang-asar ng ating bida kay Chinling, na kahit isang kamay lang daw ang gamitin niya, matatalo na niya ito. Kaya naman nga lalo nang nanlaki ang mga mata nitong si Chinling dahil sa sura sa ating bida. Kung saan nga rin maging ang mga kumakampi kay Chinling ay naiinis na rin sa kanya, dahil masyado daw yata siyang nagyayabang, kahit na yung kinakampihan naman nila ang talagang mas mayabang. Sabay umatake na nga itong si Ye Chinling sa ating bida, kung saan ay ginagamit nito ang bilis ng kanyang kamay para matamaan ang ating bida. Subalit ayun nga, at nahawakan din agad ng ating bida ang kamay nito. Sabay hinigpitan niya ng hawak, kaya naman nga napapatingin na lang sa kanya ng mariin itong si Chinling. Kasunod nga ay itinulak na ito ng ating bida ng pagkalakas-lakas dahilan nga para mapatalsik ito at mapayabat sa sahig ng battle ring. Subalit maya-maya nga lang din ay muli itong nakabangon, sabay pumorma na ulit na para bang si Spider-Man, at may pagka-demonic rin kung tumitig sa ating bida. Samantalang ang ating bida naman nga ay kalmado lang na nakatayo, sabay may pang-asar na naman niyang sinabi na hindi pa raw sapat ang kakayahan na meron ngayon itong si Chinling, parang pang-elementary lang daw ang nalalaman nitong kakayahan. Kaya naman nga rin ay heto na, at mukhang inilalabas na ni Chinling ang kanyang best skill at habang unti-unti nga nitong iniipon ang buong puwersa niya, ay sinabi niya sa ating bida na, wag daw maging masyadong kampante ang ating bida na matatalo siya ngayon, dahil warm up pa lang daw naman tong ginagawa niya at maghintay lang daw ang ating bida, sa pinaka the best niyang moves kung saan ay paniguradong mata na lang daw ang walang latay sa kanya. Kung saan nga rin sa ibaba ng battle ring, ay makikitang nakapanood lang sina Bai Yuxuan at tinitingnang maigi kung anong gagawin ni Chinling para matalo ang ating bida. Hanggang sa pumorma na nga itong si Chinling gamit ang naipon nitong lakas kung saan ang teknik na ito ay tinatawag niyang Phantom Star Blocker. Sabay sabi pa nito, bago tuluyang atakehin ang ating bida, ay pag-isipan na daw ngayong mabuti ng ating bida kung lalaban pa daw siya, dahil panigurado daw na matutuluyan na siya kapag inatake na siya mamaya at ginamitan ng mahiwagang teknik ni Chinling. Sagot naman ng ating bida, ay bakit hindi na lang daw gawin ngayon din mismo ni Chinling ang sinasabi nito, hindi yung puro padaldal wala namang binatbat. Sorry mga ka-idol, ititigil muna natin dito ang eksena. Abangan nyo na lang sa susunod nating episode ang mga nakaka-excite pang mangyayari sa battle ng ating bida at ni Chinling, sino nga kaya ang mananalo sa kanilang dalawa, kung gusto nyong malaman kung sino, ay sabay-sabay nating abangan at panoorin ang next nating episode. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood nitong episode natin ngayon. At kung talagang ang nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo, ay i-like nyo na agad mga ka-idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng comment. At syempre share nyo na rin at mag-subscribe na kayo kung di pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel. And please don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana ay napangiti ko kayo. Thank you.